Alright. Saan mo ba magandang pwedeng dalhin ang pera mo? Especially hard-earned money, di ba? Di ba sometimes may mga savings tayo, may mga natatanggap tayong incentives, bonus, right? So, and you are torn sa pagpili ng wala na tayo sa saving money, hindi na natin yan kino-consider muna at this point, okay? So, dalawa lang muna. But again and again, ulitin natin, saving money is important. Because one, it entails discipline, or it helps you to structure or to put system in your expenses. Kasi nag-aalat ka na agad ng savings, and it's discipline, di ba? And that's the start when you start saving. Okay? Ako I myself nag-start ako sa saving money. Though yung the discipline of doing it, dun tayo nagsimula. Pero sa dulo, nawawala din savings natin. Yun yung kasi pag yun lang ang target mo, savings. So, this time, alam mo na siya sa equation, alright? So, ang pag-usapan natin ngayon, saan mo dadalhin ang pera mo? Either sa investment ba, mag-invest ka ba, o mag-dinegosyo ka? So, yan dalawa nating option. May mga tanong ng mga G-Livers natin. Actually, matagal na natin yung sinagot. Ilang beses na sa ating mga vlogs. Pero this morning, ito lang muna ang pag-usapan natin. So, saan mo dadali ng pera mo, okay? So, for me, ganito, mga G-Livers, okay? In terms of profit, ang negosyo, pag nag-boom talaga yan at nagtagumpay ka dyan, ay mas malaki ang binibigay niyang interest or profit kaysa sa investment. Alright? And, second, ang business, isa siyang bagay na from starting a small business, may chance, may opportunity kang mag-scale up, lumawak na lumawak, hanggang sa you can build your wealth, you can be rich like SM, di ba? Like other companies na nakikita natin na lumawig na talaga. And they all started small, okay? So, yun yung advantage ng business, alright? So, unlike yung investment, ang investment, lalo dun sa mga investment like Pag-ibig MP2, corporate stocks, and other investment na naka-fix ang pwede mo kitain like time deposit. So, kahit anong gawin mo dyan, naka-fix talaga siya. Alright? So, yan yung advantage saka yung disadvantage in terms of interest. Alright? Well, yung iba namang advantage ng investment, no matter what happen, at least meron kang, for security purposes, meron ka ng kikitayang 8%, 8.11%. So, meron kang, kumbaga, at the end of the day, umulan umaraw, meron tubo ang pera mo. Okay? Ang business naman, hindi ka sure. Diba? Hindi ka sure kung kikita ba yon. It's taking risk. It's taking risk. Right? So, yan yung scenario talaga ng investment. Yan siya. Okay? Yan ang investment. Alright? So, Doc G, ano gagawin ko? May pera akong konti, meron akong sweldo, monthly. So, saan ko dadali ng aking pera? Alright? So, ganito po ang advice ko. You can do both actually. Okay? Doon tayo sa, una sa investment. Ang number one ko talaga yan na sa inyo, pinapakuha is yung at least yung Sun Life 3-in-1. Okay? Why Sun Life 3-in-1? Kasi meron na siya kasamang life insurance, health, and investment. Okay? So, no matter what happened, kahit anong mangyari sa atin, yung kumahal talaga natin ng family natin, at least, di ba? So, kung kunin na tayo ni Lord, may maiwan sa family natin. Yun yung isang habol natin. Okay? Yun yung nahabol natin kasi 'di ba lahat tayo nagmamahal sa pamilya natin. Nawala na nga tayo 'di ba? At least may maiwan tayo sa kanila, 'di ba? Dok di bata pa naman ako. We can tell that. Alam niyo kagabi galing ako sa Orani. Sa isa naming churchmate. He was only 23 years old. And last Sunday, I saw him. Siya kumukuha ng offering namin. 23 years old. Masayain when I look at him always every Sunday, pag anniversary, basta pag may event kami, he will just smile. Diba? Wala sakit pero hindi na siya nagising. Yun lang, hindi na siya natulog siya.
Then, yung at 7 a.m., they found out na wala na siya. So, very uncertain ang buhay natin. Very uncertain. So, hindi natin alam kung kailan, anong time, di ba? So, at least may maiwanan sa family natin. Second, yung health niya, nakasama dun sa Sun Life 3-in-1 is, at least kung ma-hospitalize tayo, di ba? Meron tayo. And, may kasama siya investment. Okay, so that one. And second, na dapat pwede rin natin kunin. Kasi ang sa Sun Life, pag na may disability and ano lang yan, na confined. So, kailangan mo nang when you reach mga 35, 40, yun yung time na panay ka nang napapacheck up eh. Like in my case, class A, ano mo, charge mo ito. Like in my case, yung charger niya nakasaksakan dyan. So, like in my case, charger na laptop eh. Ayan, oh. Akin na. Okay, so sa case natin, when I reach 40, ang dalas ko na pong magpa-check up. Talagang gamit na gamit sa akin ng isang health card. So, I suggest you get health card, okay? So, ang present na inaano natin ay, nire-recommend natin is through IMG, yung IMG Kaiser, okay? So, ito po, meron kang monthly, pero I think affordable, lalo kung kukuhaan 20 years old ka. So, mas mura. Okay, so, ulugan mo lang po siya, then you'll have the card after 7 years, makaka-receive ka na ng pera monthly. So, meron ka ng health insurance plus meron ka ring investment. Yun yung maganda doon, okay? So, yun yung dalawa na pwede mong kunin. Like, ngayon po ano pa yung advantage ng health card? Yun, I had a series of tests sa Clark Medical City. Okay, so ang dami kong test na ginawa. So, lahat na yun, hindi ako nagbayad because of that card. So, hindi kasi natin alam yung kasiguraduhan ng health natin. Eh, Doc G, ano naman ako healthy living and everything. I'm healthy living po ako actually. Kaya dito sa family namin, siguro pag tinignan mo ang lifestyle namin, ako yung pinaka-healthy living talaga eh. Isda, gulay, di ba? Except for coffee. Pero sila din naman, nagko-coffee din sila. Mas madalas pa sa akin eh. Pero hindi sila tinatama ng sakit. So, hindi natin alam kasi sabi nga ng mga doktor na nakakausap natin, sometimes nasa system na. Like yung acid, sabi ni Doc sa Clark, baka daw yung mga cells ko na talaga nagpuproduce sila ng mga acid, sobrang active na mga cells natin. Diba? Na-activate ng coffee. Anyway, so yan yung investment na dapat meron ka. Okay, ulitin natin, Sun Life 3-in-1 and IMG Kaiser. Alright? So, pag na-establish mo na yan, monthly, okay, so, siguro gagastos kayo 1, 2, tsaka 2, mga 3, 5. Okay, so 3, 5. Depende sa edad mo, okay? And depende sa kukunin mong plan sa Sun Life. So, ikukunan kita kay Sir Jason tsaka kay Ma'am Lore sa dalawa na yan. So, para ma-discuss sa'yo yung terms. At least, secure mo na yung dalawang yan. Secure mo na yan. Yan yung simula. Okay, yan simula. And who knows, isang araw, pag sanay ka na nagbabayad for your investment, makapag high-level investment ka. Diba? Alright. Second, pag okay ka na sa dalawa na yan, ayan muna unahin mo. Unahin mo na yan before venturing into business. Okay? Then, pag okay na yan, established na yan, start your own business. Do not forget to start your own business bago tayo mawala sa mundong ibabaw. Kasi, yan yung isa sa mga susi. Sabi ko ngayon, kayamanan, may pintuan, nakalock. Okay? So, umawa ka ng susi. Sa dami ng susi na nandyan, try mo. Itong isa na to, baka itong business idea na to, baka great life. Okay? Kung gusto mo mag-great life, kontakin mo lang ako. So, matutulungan kita how to start your own business. Ito yung sinimulan natin. Baka overrun, di ba? Tulungan din kita ngayon. Kagabi, no, napaka sipag ng aking mga business partner. Mga kapatid ko, nagtinda sila sa bargain. Tapos nung gabi, nag-open na kami sa store. Sa tindahan niya lang. So, ang daming bumili. Parang 30 plus items. So, susubukan mo lang. So, marami na rin sinubukan ng kapatid ko. Ice candy. Siya nagsaging na rin. Nag-deliver mga saging. So, hindi nag-work. So, ngayon, eto ulit, sabi ko, susuko. Kagabi, nag-text siya sa akin. Sabi niya, salamat sa chance. Diba? Sabi ko kasi, huwag tayong titigil. Diba? Basta meron ka naisip na idea, you go for it. Hindi ka sure kung kikita, just go lang ng go. Diba? Hindi ka sure kung
Anong mangyayari? May bibili ba dyan? Sabi niya, let's go lang, go, di ba? Yun nga, sari-sari story. Hindi lang naman siya wala siya sa plaza, pero may bumili kagabi, 30 plus. Di ba? You just start. Start ka na. Diba? So, may naisip kang ganito, simulan mo lang. Yun lang mahalaga. Basta, okay, ulit natin So, ganito, Delivers, ang tanong mo, saan mo dadali ng pera mo? Yung sa monthly sweldo mo, kung kaya, simulan mo yung 2 investment. Alright? Then, kung okay na yan, kung nahihirapan ka, humanap ka isang source of income. Isang additional source of income. Paano, Doc? Ulit-ulitin natin, gumamit ka na isang skill mo. Isa lang sa mga napakarami mong skill. Ilabas mo isang mong agimat. Ilabas mo isang mong power. Diba? May superpower ka diba? So, ilabas mo yung isa mong bato. Sabi nga ni Ding, ilabas ang bato. Ilabas mo yung isa mong gift ni Lord. I-unwrap mo yung isang gift ni Lord. For example, marunong kang magsayaw. Diba? E di mag-choreographer ka. So, get paid. Yung binabayad sa'yo doon, ibayad mo dun sa investment na binanggit ko. Diba? Then, pag nakaipon ka, kahit 5 or 10,000, 15, hanggang 20,000, start your own business. Kahit ano lang, start your own business. Okay? So, para pareho mong masimulan. Yan yung sikreto. Alright? So, if you have other questions, okay naman. Gusto mong magpa-quote sa akin, Doc, hindi ko alam talaga paano ako magkaroon ng ibang source of income para makapag-invest ako. Hindi ko rin alam paano magsimula ng negosyo, anong business idea. I can help you. So, tawagan mo ako, 0939-525-4311. And kung gusto mong i-advertise ang yung business, kontakin mo lang ako sa akin. Even sa aking FB page, pwede po. Dr. Gigi Sunga and FB account, Gigi Sunga. Okay? So, yan. So, baka kailangan mo lang ng someone to push you, someone to inspire you. And I can be your wealth coach. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.